explain na natin yung sa sa red speed. Wait lang. Wait lang. Teka. Explain na natin yung sa red speed. Yan, so halimbawa, yan, ganyan. Nagsimula yung laban. Ang speed ni Inferno, 45. Tapos ang speed ni Gu ay 58. So, sinong maunang umatake? E di si Gu. Si Gu yung unang aatake. Meaning, nasa kalaban yung speed control. Pag umatake si Gu, meaning nasa kanya speed control, pwede siya mag-double turn. So, pagka nag-switch yung kalaban kay Blighted Flower Peeler, siya ulit yung aatake. So, makaka-critical siya kay Gu. Since water element si Gu, tapos nature si Blighted Flower Peeler. So, pag nagamit na nung kalaban yung speed control, yung double turn, nasa iyo naman yung speed control. Ikaw naman yung pwede mag-double turn. So, halimbawa, mas mabilis si Light Igneous kay Flower Peeler. Pagka nag-switch ka, may snipe mo yung kalaban, magdo-double turn ka. Pero paano kung mas mabilis si Blighted Flower Peeler kaysa kay Light Igneous? Pagka nag-switch ka, hindi mo may snipe si Flower Peeler. Ang mangyayari, turn na kagad ni Flower Peeler pagka nag-swap ka. Pero nasa iyo pa din yung double turn, yung speed control. Kasi nga, hindi ka naman nag-double turn sa kalaban. So, pagka nagpalit ulit ng miscrit si kalaban, ayan, saka mo pala magagamit si double turn kasi mas mabagal na miscrit na yung ginamit niya dun sa Light Igneous mo. So, pwede kang umatake ng 2 beses dito kay Inferno. Ayan. Yun lang yung natin. Simple explanation ng speed manipulation. Kaya mahalaga yung yung red speed sa mga bruiser natin para makuha kaagad natin yung speed control. Tapos pag sobrang bagal nung miscrits mo, mapa-force mo yung kalaban na mag-double turn lagi sa'yo nang hindi na